actually tuloy-tuloy pa rin po yung pagpasok po ng situation report ng ating mga LGU dito po sa aming opisina. So, kinoconsolidate po namin ito. And as of now po, for partial unofficial report po ng ating damages, agriculture po, umabot tayo ng 474 million, Mm-mm. 344,000. Sa livestock naman po, umabot po tayo ng 224,500 na damages po sa livestock, at sa infrastructure po ay umabot tayo ng mahigit 176 million Mm-mm. damages. So all in all po, meron po tayong 45 municipalities na affected dulot po nitong bagyong Uwan. Yes po. And sir, sa ngayon, kamusta po ang ating isinasagawa po na, di ba kasama na rin po yung rapid damage assessment and need analysis po sir, yung ARDANA na binabanggit po natin. So, kamusta naman po ito sa kabuuan po, Sir Vincent? Yes, so far actually po kahapon ay anong isang araw po nag-conduct na po ang team ng ARDENA, kasama po yan ng iba't ibang ating provincial agencies para makita kung ano po yung mga immediate needs po ng ating Mm-mm. mga kababayan doon sa mga affected na LGU. So by today po, actually sila po ay papunta po ngayon ng mga Talamat Bugalyon, and by Monday po matatapos yung kanyang report. And by Tuesday po, hopefully matapos na nila yung report ng ARDENA. Pero initial naman po, yung ating mga nakuhang mga datos po ay ina-endorse naman po natin kaagad sa ating Office of the Civil Defense, at kung ano man yung pangailangan nila na result coming from ARDENA, from LGU, ay yun po yung ibibigay po ng ating probinsya. Yes. Sir Vincent, ano yung po mga usual po na nakuha po ating mga report dahil nga po dito kay Super Typhoon Uwan na natin pong na-receive po, sir? Yes po, usually po mga food and non-food items, meron po tayong mga damaged houses. So may mga base po sa kanilang data, kailangan po nilang ng mga shelter kit, yung Mm-mm. pang-ayos po ng kanilang mga bahay. Sa non-food sa food items naman po, yung the usual po na kailangan po nila ng relief po. Yes po, sir. And sir, no, congratulations dahil ito nga po, kahit na tayo po ay Super Typhoon Uwan na ang ating naranasan at may mga storm surge po tayo, at ito yung balita na hanggang sa ngayon, sir, no, na wala pa tinakuhang balita regarding sa casualty, na right now ay zero casualty pa rin po sa buong probinsya ng Pangasinan dahil po dito sa inyo pong ginawang paghahanda, of course, with our governor na siyang nanguna po dito, Sir Vincent. Yes po sir, actually kunin ko na rin po itong time na to para magpasalamat po sa inyong sitwasyon at sa inyong station at sa lahat po ng mga news agency na tumulong para ipakalat po yung kahalagan po ng preemptive evacuation. Bago Yes. pa po dumating ang bagyong Uwan, paulit-ulit na po kami na nag-aabiso sa ating mga LGU, sa ating mga kabayan, sa lahat po ng platform ng social media, Mm-mm. yung kahalagan po ng preemptive evacuation. So ito po ay napaka-importante. Hindi po namin sinasabi sa ating mga kabayan, wag po sila maging kampante. Gaano man Mm-mm. kalakas itong bagyo, ay kailangan po talaga mag-preemptive evacuation. And dahil po dyan, tayo po ay walang naitala na casualties. Mm-mm. And good thing po sir na talagang sumusunod ang ating pong mga kababayan at wala pong matigas na pong ulo. Yes po, actually meron pa rin pong mga kababayan po natin na matigas pa rin ang ulo. So, yung kasagsagan po ng bagyo, actually sir, nahirapan po yung ating rescue team na puntahan yung ating mga kababayan na humihingi po ng tulong. Kaya nga po kami po rin ay tuloy-tuloy po na nakikiusap na maging alerto po sila, bigyan pa rin importansya yung family preparedness at preemptive evacuation. Sir, naibalik na po ba ang lahat po ng supply ng kuryente dito po sa Pangasinan matapos po yung pong pagka-power outage dahil po sa Super Typhoon? Ang ating pong mga power utilities po sa pong lalawigan na sa report po nila sa inyo po, sir? Actually sir, meron pa rin mga ongoing po na mga repairs ang ginagawa ng ating mga kasamahan sa power corporations. Pero karamihan naman po ay partially restored na po. So tuloy-tuloy pa rin yan yung aming monitor. May pinakamarami po na nagkaroon ng power supply na pagkukulang dito po sa District 1. Pero 7 out of 10 po dyan ay partially restored na po. Sir, hindi ko na pakinggan po kanina, yung may damage na po tayo sa fisheries, sa agriculture po natin? Opo, sa agriculture po, mataas po yung ating naitala. Ito po ay partial and unofficial pa lamang. Umabot po siya ng 474 million, 344,581 po. Okay. At dahil yan nga po, yung isa po sa mga balita po natin ngayon, yung pong kasi naglabasan po yung mga bangus, and iba pang mga high value fish
dito sa ating probinsya dahil po sa taas po ng storm surge po natin at sa bagyo. And sir, sa ngayon po ba ano po yung mga wala na po tayong mga evacuees kasi binanggit po nyo kanina may mga ilang pong talagang nawalan po ng bahay, mga shelters. Paano po mga ito? May mga nasa evacuation center pa rin po ba tayo natitira po hanggang sa kasalukuyan na Yes hindi po. pa naayos? Opo, sir. Meron pa po tayong mga 500 na nasa evacuation area sa iba't ibang lugar. Inaasahan po natin na by this day or by this week ay bababa na po yung bilang na yan. Patuloy na rin po silang umuwi sa kanilang mga tahanan. Kami po ay nakipag-coordinate sa Provincial Social Welfare para i-check yung kanilang mga counterpart na MSWDO para tignan kung ano po yung mga pangailan ng ating mga kababayan na nagkaroon po ng mga damages houses.